Hello guys, good morning and welcome to another reviews, another vlog ng airgun. Ang meron tayo ngayon ay the Benjamin Prowler. This is caliber 22 pellets, single shot break barrel rifle. Okay. So ilapit lang natin. Yan, this is the Benjamin Prowler. Comes with the 4x32mm scope out of the box. Ayan. And it's 22 caliber up to 950 feet per second yung kanyang velocity. Naka-indicate sa box ni Benjamin. Yan. Ideal for practical shooting, blinking target blinking, tsaka hunting. Ayan. Malakas talaga siya. 950 FPS. Di natin alam kung anong bigat ang ginamit niyang pellets dito na umabot siya ng 950 feet per second. So, mas tahimik siya dahil meron siyang sound suppression technology. Yan, kung makikita nyo ito, part na to, then, maliit siya, then, tumataba siya, ano, yan. This is the suppressor. Yan, ang haba niyan. So, mas tahimik siya. Pagka pinaputok nyo, hindi siya maingay. Pero, malakas yung impact. Yan. Kaya, meron siyang suppression. Meron siyang suppressor. So, mas tahimik siya ngayon. Compare sa mga spring-powered na, yung mga coiled spring-powered na brake barrel. So, ito yung bagong upgrade ni Benjamin na nitro piston. So, ito po ay nitro piston powered. So, meaning to say, nitrogen, nagko-compose siya ng nitrogen. Yun po yung yun yung nagsisilbing propellant niya, no? Para itulak niya yung pellets, no? So this is nitro piston. So papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung nitro piston. So meron siyang mechanism sa loob na siyang nagko-compose ng nitrogen. So pag binali mo siya, yun yung pinakakak niya, no? Pinakakasan niya. Kasi kaya siya brake barrel, di ba? Babaliin natin siya. So mamaya i-demo ko rin sa inyo kung paano. Okay, so again, this is the Benjamin Prowler caliber 22 airgun pellets. Okay, by the way, shout out kay Sir Jun. Okay? Okay, so bali ito po yung bala na ginamit natin. This is Cobra. This is 15.7 grains and pointed 0.22 or 1.02 grams. Okay, this is Umarex by Germany. So this is pointed pellets caliber 22. Ayan siya. Okay, so ito yung gagamitin nating bala. Okay? So itong ating unit na Benjamin Prowler, ito po siya guys. So ito yung kanyang nitro piston mechanism. Ayan. Ayan. This airgun uses nitrogen as its power source rather than a coiled steel spring. So gumagamit po siya ng nitrogen. So yung part na yan, that's the nitro piston. Yan yung nitro piston. Yan po yung nagko-compose ng nitrogen as propellant, no? As propellant. Okay? 'Di ba? Karaniwan CO2. Okay, CO2 ang ginagamit. But this one is nitrogen. Nitrogen powered. Ayan. So meron siyang mechanism na yan. Yung mechanism na yan, yan yung nagko-compose ng nitrogen pag binrake natin or binali natin yung airgun. Ayan. Featuring the nitro piston technology by Benjamin. So, Benjamin from Crossman. Okay, Crossman pa rin siya. Okay. So, itong scope, medyo nakasiro na siya within 8 meters. Nakasiro na siya within 8 meters. So, I'm using the 25 grains dun sa pagsisiro niya. Pero, dahil ang gamit natin ay medyo mas magaan, 15.7 grains,
So, medyo magbabago yung ating zero ngayon. Okay, so kay Sir John, madali lang naman siya actually ma-zero. Ito yung kanyang windage, and this one is the elevation. Okay? Elevation and windage. Pwede po kayong magpalit ng scope kung gusto niyo palitan ng scope. Ito kasing scope na to, out of the box kasama na talaga siya. Okay? So now, dahil brake barrel siya, so ganito po siya. Ang function niya, again, hindi na siya kailangan ng CO2 dahil meron siyang mechanism sa loob na siyang nagko-compose ng nitrogen yun ang nagiging propellant niya para itulak yung pellets. So this is rifled barrel, no? Meron siyang groove. Okay, so ngayon this is single shot. So yung meron kasing ibang model na meron siyang magazine like yung sa Ultra Magfire, yun, may magazine nyo dito lalagay. So this one is single shot. And then meron siyang safety. So this is the safety. That's safe and that's fire. Okay? So, ito po, ibe-brake na natin. Brake barrel siya, no? Ganito lang. Halo lang. Then, babaliin natin siya. Yan. Okay. So, once na nabali na siya, kaya siya brake barrel ang tawag, no? So, yung piston, nagko-compose na yon ng nitrogen. Okay? So, isang bali lang, tapos lagay ng pellets. This is the pellets. Lalagay mo lang siya dito. Yan. Then, after that, babalik mo lang siya. And that's it. Pwede mo na siyang iputok. Okay? So, pagkaputok, bali ulit, lagay bala. So, kaya siya single shot. Kasi mayroong mga multi-shot, may mga magazine like sa Magfire. Ang kagandahan lang nitong Prowler, the Benjamin Prowler, kasi pwede kang gumamit ng mas mabigat na bala. So, this is, tulad nito, this is 25.39 grains. So, that's 1,645 grams. So, napakabigat niyan. Pwede siya dito. Which is, etong bala na to, hindi pwede dun sa mga magazine type na brake barrel. Kasi hindi siya mag-fit, hindi siya magkakasya. So, isa sa mga nagustuhan ko sa Prowler, sa Benjamin Prowler, kasi hindi po siya namimili ng bala. Kahit na single shot siya, okay lang sa akin, kahit single shot siya, basta, pwede ko siyang gamitan ng kahit anong bala. Okay? Mas mabigat, mas magaan. So, depende na lang kung ano yung gusto nyong balang gamitin. So, yun yung kagandahan kay Benjamin Prowler. Okay? Single shot siya, kailangan asintado ka talaga dito dahil single shot eh. Kailangan walang sablay. Ayan. So, again, this is the Benjamin Prowler airgun, brake barrel airgun, nitro piston powered, caliber 22 pellets. So, ngayon, itetest natin siya. Last time kasi, tinest natin yung Ultra Magfire, yung may magazine, yung multi-shot, sa lata. So, ito ngayon, pinagsama-sama natin yung tatlong lata. Ayan, bagong-bago pa yan. Wala pang katama-tama yung lata. So, testingin natin kung tatagos ba siya dito sa tatlong lata using the 15.7 grains na pointed. Okay, by Umarex. Okay? So, testing. So, for experiment lang, susubukan natin yung Umarex, yung 15.7, then susubukan din natin yung Ultra Shock ng GSB. Okay, so this is 25.39 grains. Okay, so testing. So, bago tayo mag-test out, so, check lang natin kung ilan po yung velocity niya. So, though naka-indicate sa box ay 950 feet per second, pero hindi po natin alam kung anong timbang na pellets ang ginamit nila doon sa 950. So, ngayon, actual, tingnan natin kung ilang EPS gamit yung 15.7 grains na pellets by Umarex. So, this is, na-set up na natin yung ating chrono. Ayan. Diameter niya is 5.5 mm and then yung kanyang bigat is
1.02 grams. Ayan. So, tingnan natin kung gaano kalakas itong si Benjamin Prowler using the 15.7 grains. Firing. Okay, so that's 949.5. 949.5. So, almost 950 talaga. So, tama yung nakalagay doon sa box niya. So, siguro, ganun lang din yung pellets na ginamit nila. Ganun lang din kabigat. Okay, so that's 949.5 or that's 42.74 joules. So, lakas no. Okay, biruin mo yun. Caliber 22 and that's pellets and that's 949.5 EPS. Okay, so testing. Okay, testing. So, yun yung lata na pinakita ko sa inyo kanina. Yung pinagdidikit-dikit natin. 3 lata po yan. Okay. Okay, firing. Okay, so check natin kung ano yung nangyari sa lata. Okay, so ngayon, nasa ilalim po yung tama. Dahil hindi pa naman nakasiro siya pero sa pangmalayuan. Susubukan po nating tanggalin yung, ayan, may tama siya dito and then, tumagos siya sa isang lata. Yun sa pangalawa, hindi siya tumagos. Sa ilalim kasi. Okay, so, tingnan natin. Tanggalin ko lang po yung scope, then, subukan po natin ulit. Okay, so ngayon guys, wala na siyang scope. Tinanggal ko muna yung scope dahil malapit lang po yung ating target. Okay, kasi yung scope na yun, naka-zero siya. Nasa malayo. So, kaya yung tama ko nasa ilalim. Okay. O, firing. Okay, check natin yung lata. Okay, so, ayan siya guys. Yan, ito yung entry point. So, sa first layer ng lata, tumagos siya. Yan, yun, tumagos. Sa second layer ng lata, tumagos din. Sa third layer, tumagos din. Ayan, yun yung exit point. So, tumagos siya sa 3 lata. Yan. 3 lata na po yan. Okay, ngayon susubukan natin siya doon sa 25 grains ng malaking bala. Okay? Testing tayo ulit. So now, ito po yung ating gamit, the Ultra Shock Heavy Jabolo, 25.39 grains. So, ito po siya. Ayan. So, testing natin. So, this time, binaliktad ko yung dimension ng lata. Okay? So, tingnan natin. Result. Firing. Okay, so ito po yung result. Yan, oh, laki ng butas, 25 grains. Yan. So sa first layer, tumagos siya. Sa second layer, tumagos din siya, laki ng butas, ah. Pero sa third layer, dito siya nag-stop. Yan, may butas siya pero hindi siya tumagos. Nandiyan yung, ito yung balaw. Nayupi na siya. Sa third layer, hindi siya tumagos. Sa 2 lata, tumagos siya. Pero yung, tinan nyo naman yung impact. Ang laki ng butas. Ang liit lang nung bala na yun, ha. Pero tinan nyo yung butas niya, oh. Kasya na yung daliri ko, oh. Compare sa bala niya, napakaliit. Yan. Yung impact niya kasi mas malaki. Dahil mas mabigat siya. I don't know kung para siyang double action, eh. Nag-e-expand. Yan. So, yun yung result
ng ating experiment. So again, this is the Benjamin Prowler. Caliber 22 pellets. Ayan. So 949 EPS yung testing natin actual using the 15.7 grains. Okay, so that's it. So sa mga interested po sa unit, so ilalagay ko po yung description sa yung details sa description. Check nyo na lang po. Thank you and have a nice day.